Para namang no income proof na bagong loan application guys, ang sisilipin natin ngayon, na kung saan daw ay no checking of credit history dito, no guarantor needed, at within 3 minutes nga daw po ay malalaman mo na kagad kung approve ba o reject yung loan application mo. And ito nga daw po guys ay fast and easy, hassle-free, at meron nga daw po itong high loan approval rate. Kaya naman guys, ayan, so kung interested ka po na malaman ang all about dito, ng bagong platform na ito, ayan, panoorin mo na muna ang video na ito. Dahil dito nga po, i-check po natin ito, step by step, yung proseso ng application nila. Tingnan na din natin kung ito nga ba ay legit at totoo na nagpapahiram ng pera. Maasahan ka ito at ito na din ba kaya ang sasagot sa pangangailangan nating financial. Siyempre guys, bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So ito guys na tinutukoy ko ay ZRT Credit Loan PH. Ang developer po nito ay si ZRT Credit and Lending Corporation. And as of now nga po guys, nang mabuksan ko siya, ay meron pa lang po itong 59 reviews at rated 4.5 star na din agad. And take note guys, dahil meron nga babara ito, ZRT, so sabi dito, the developer has restricted to this app for accounts of anyone under 18 years of age. So, allowed lang nila dito is yung applicants over 18 years old. And, ayan guys, so na-install ko na nga po ito. And, dito nga po pala guys, hindi po pumapayag ito sa ZRT na mag-screenshot ng kanila pong application. Ganun din, hindi din siya pumayag na mag-screen recording. Kaya, para magkaroon tayo ng reference dito, so pinicturean ko na lang po siya step by step para pumasundan natin yung proseso ng kanila pong pagpapahiram dito ng pera. So, una nga dito ay kailangan nyo pong mag-register as a first-timer borrower dito. Next ay dashboard na kaagad. So, meron daw po itong maximum of 50,000 pesos. So, interest nga daw po nito ay 0.05% interest per day at 91 to 360 days terms. So, dito guys, huwag muna kayong mag-expect na ito yung offer na amount, interest at loan terms na ibibigay sa iyo as a first-timer borrower. Dahil dito po kapag ikaw ay first-timer pa lang, so syempre magsisimula ka muna doon sa maliit na amount at doon sa pinakamababang loan term bago po kayo offeran dito ng mahabang repayment at malaking amount. So dito, need nyo na po kaagad na mag-provide ng any government valid ID. So dito nga po makakapamili nga po kayo kung UMID ID, SSS, Passport ID, Driving License, PRC ID, Postal ID, National ID, Physical Card, or National ID Electronics. So, mamimili po kayo dyan, including po yung GSIS ID at PhilHealth ID. And, under personal information pa rin guys, so, tatanungin ka about total credit cards, marital status mo, educational background, residential address, at property ownership. And third dyan guys ay work information. So, occupational type, industry classification, company name, length of employment, at monthly income. Fourth dyan guys ay contact references. So, dito nga po guys, mag-prepare kayo ng maximum of 5 contact person, including po yung relationship, whole name, at yung cellphone number po. Last part guys ay andun na tayo sa approval amount. So, dito meron daw po akong withdrawable amount of 1,000 pesos. So, kindly withdraw your funds promptly as the amount will expire after a specific period. And so, click na natin itong withdraw. And ayan, so lumabas na nga po na meron daw po akong available amount na 1,000 pesos. So, loan terms nga daw po nito ay 157 days. And, lagay muna tayo ng receiving account. So, dito nga po, maaari nga po ang e-wallet or bank transfer. So, e-wallet, pwede nga po ang GCash, Paymaya at GrabPay. So, loan details na kagad tayo. So, ito nga po yung loan amount ay 1,000 pesos. And the payment date nga daw po nito ay sa August 27, 2025, which is na need kong ibalik ay yung full na 1,076 pesos. At meron daw po itong service fee na 230 pesos. So, obviously guys, hindi po natin dito buong marireceive yung 1,000 pesos dahil meron po siyang service fee na 230 na ibabawas po doon sa 1,000 pesos. So, possible na ma-receive ko na lang sa GCash account ko ay yung halagang 770 pesos. At within 7 days ko lamang po siya na magagamit
at kailangan ko na po kaagad na ibalik yung full na 1,076. At para nga daw po umabot ng 157 days yung repayment terms, so nagbigay din sila ng up to 6 repayment period. So, ayan guys, napansin ninyo. So, dito nga, within 7 days, ay kailangan kong ibalik yung 1,076. And then, the remaining na 5 repayment periods ko, ay monthly ko na nga daw po siyang babayaran. At alam niyo po ba guys, ang babayaran ko na nga lang po dito, monthly, ay nagkakahalaga lamang na 1 pesos. Diyos ko po. So, ginawa na tayong katawa-tawa ni ZRT para lang masabi nila na nag-offer sila sa akin na ang 157 days. Anyway, so ayan. So, kinli ko pa rin po itong confirm. So, nakalagay nga naman niya dito ay application submitted. So, get your money and seconds after approval. And next nga dyan ay makita nyo yung priority review. So, most approved in 15 seconds. So, ganun lang po sila kabilis. If ever nga po na ma-approve or makapasa ka doon sa kanilang evaluation. So, within 15 seconds nga daw po, malalaman mo na kaagad kung approve ba yung loan application ko dito. So, saglit lang yun guys. And habang naghihintay nga po ako dito na status ng loan application ko, so, tinignan ko na muna yung mga nag-feedback dito na 59 reviews para nga po makita ko kung may mga nag-proof na ba dito na nakatanggap ng pera dito kay ZRT. Kagaya po nito, okay po talaga siya. So, di siya scam at makakapag-loan ka. Maasahan siya, kaya try nyo na po. So, ayan, mukhang ahente nga naman talaga siya. Pero hindi naman siya nagbigay ng proof kung legit nga ba na nakatanggap siya dito ng pera. So, ayan guys. So, binalikan ko na nga po yung loan application ko para makita ko yung loan status ko dito. And ayan guys. So, ang nakalagay niya dito ay ayun. So, not approved. Please try again after 14 days. Dinecline nila yung application ko dito. Anyways guys, at least nakita nyo, nalaman nyo yung proseso ng pagpapautang dito ni ZRT. So, mukhang hindi siya legit or recommended sa ngayon. Sa part ko, dahil nga po, wala pa pong nag-proof dito na nakatanggap sila ng pera. And anyways guys, at least nasilip natin ito sa ZRT. So ayan, makakapag-decide ka na kung susubukan mo pa rin na applyan ito. So nasa inyo na ang decision po niyan. So hindi naman tayo dito pare-pareho ng status, but at least dito nagka-idea kayo about sa kung paano yung sistema at kalakaran ng pagpapautang ni ZRT. So, ayan guys, isipin nyo aralin bago po kayo dito mag-confirm ng inyo pong loan para naman at the end of the day ay wala po kayong pagsisisihan na nakahiram kayo ng pera dito at hindi nyo rin po ako sisihin na napanood nyo yung video na ito. So, again guys, marami pong salamat. Thank you po. God bless. Bye-bye. Yeah.